Good morning, Qatar. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Vic de la Cruz. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang pagpa-plastering namin dito sa phase 3. At meron po kaming mga gustong ibahagi sa inyo kung paano pong mag-plastering at kung paano rin po maglagay ng aming corner bit before po siya plasteran. Ito po ang una naming ginagawa. Ayan po ang ating mga tropa, si Pareng Ranel, shout out naman dyan. Ang ating pong bagong dating, ayan po si Roderick from saan ka pare sa Pilipinas? Ayan, taga Pangasinan po siya. Ayan po ang aming ginagawa rito, nire-rendering po namin, o tawag po sa Pilipinas po natin dito ay ribukada. Kaya po nire-ribukada pong ganito para po mas maganda kapit ng ating ipapalatada na ano man po yun. Pwede po nating gawin ito dyan po sa atin sa Pilipinas, mas maganda. Hindi po kasi natin napapansin dyan sa parteng Pilipinas pagka po nagpapalatada sa hollow blocks, nire-rekta na po nila na plastering. Kaya po hindi maiiwasan yung mga crack o kapak na palatada nila. Mas maganda po, riribukadahan po ninyo ng ganyan. At bumili po kayo nito na pangribukada. Marami po dyan sa Pilipinas niyan, lalo sa hardware, para po mas mabilis kaysa sa mano-mano. Ayan po. Junior, ito po ang unan po nating ginagawa po rito. Siyempre, uhulugan natin. Ayan po, may bago po tayong import. Galing po sa kabilang project. Lopez, shoutout naman sa akin sa... Ayaw lang po ang sinasabi niya. Ayan po, ayan naman po si Sherwin, ating kababayan sa Nueva Ecija. Shoutout naman sa iyong nanay doon, sa iyong mga kapatid, mga kaibigan. Ayan po ang ating ginagawa. Ito nga po pala yung ginagamit naming corner bit dito. Stainless po ito kasi panlabas. At pag ikakabit po siya, siyempre babatakan po ng laundry para maging diretso. Ito na po yung pagkakabit niyan. Para po yan magiging guide ng plastering. Umpisa po, lalagyan po nito ng mortal lahat sa gilid at saka po ipapatong itong corner bit. Ito po siya. At una po sa lahat, wag po natin kalilimutan na batakan dulot-dulo at ihulog po natin para po maganda ang ating plastering, para po libil na libil at nasa hulog. Ayan po. Ganyan po. Sana po dyan po sa Pilipinas o kahit saan po mga ka-construction, importante po ito yung mag-re-rebukada muna bago po tayo mag-plastering. Hindi po natin napapansin pagka po tayo ay nagpa-plastering dyan po sa atin sa Pilipinas, maraming nagiging kapak, nagiging crack sa dahil lang po na nire-rekta na po ang plastering. Hindi po sila yung iba po sabi nila nakakatipid. Hindi po tayo nakakatipid pagka hindi po natin isasamblas yung ating hollow blocks, kasi po ang ating hollow blocks may langis-langis po yan, kaya hindi po siya basta-basta kakapit. Akalam po natin nakakapit, kaya yan po ang pinaka-importante. Lagyan po natin muna ng ribukada. Pag niribukada nyo po sa isang araw, wag nyo din po kagad paplasteran. Baliwala po yun. Kaya kung magriribukada po kayo ng inyong hollow blocks bago, kailangan po mga isang araw na ribukada, kinabukasan po susunod na araw, at saka nyo po paplasteran yung nalagay na po ng ribukada. Yan po ang aking tip sa pagpaplaster. Dyan naman po sa Pilipinas, hindi naman po naglalagay ng corner bit dito sa bawat kanto. Hindi na po, kasi po nagtitipid minsan, lalo na po sa mga bahay-bahay. Ito po yung corner bit. Ayan. Ito po siya na nakakabit na. At ang gagamitin naman po natin dito sa pagpa-plaster, special po ito. Kumpanya po ng Plamex. Ayan po. Ito po ang pinapa-plaster namin dito. At ito rin po, ito naman po yung Plamex there na key-coat. Ito naman po yung pang-rebukada namin din. Naka-ready na po siya, ready mix na po. Ayan po, ito naman pong screen na to. Ito pong screen to,
ang purpose po niyan sa mga joint, halimbawa po, ito, nagbuhos po kayo, tapos po papatungan ng hollow blocks, obligado po lagyan po ng screen. Pag hindi po nilagyan po ng screen na to, pagka po nag-plaster, mag-uumpisa po ng crack dyan, dire-diretso. Marami na rin po nakakalam, lalo na po yung ating mga engineer. Nakasamahang mga engineer dyan, alam po nila yan kung ano po ang purpose ng ating pong kinakabit na screen na yan. Ayan po. At una po sa lahat, ito po dating buhos. Kailangan po, gagrind din po yan maigi para po mawala yung surface niya na makinis. Para po kumapit yung ating rebukada at saka yung ating plaster. Ayan po. Ayan po yung ating tagakabit. Ayan. At ayan naman po ang style ng pagkakabit ng screen dito. May kasama pong barrel. Shoutout naman Eric sa yung pamilya sa Batangas. Hello. Ayan po si paring Eric. At ang aking alaga from Nepal. Aywa, nag-iisang Nepal po natin yan. Napakasipag po niyan. Kung minsan, nagiging laruan. Shoutout naman na Mr. Adonis Lopez sa iyong pamilya. Shoutout po sa pamilya Lopez. Aywa, yan po. Mabili, Pangasinan. Aywa, yan po sa si Adonis. Napakasipag po niyan si Adonis Lopez na yan. Lahat naman po rin ay masisipag lahat. At wala po akong masabi sa kanila. Sabi ko nga po sa inyo, paano ka pong hindi maiinip din lagi pong masaya ang tropa. Kaya yun po. Sana po sa akin pong ibinahagi, meron po tayong konting natutunan sa about sa pagpa-plastering at about sa pagkakabit po ng corner bit. Diyan po sa Pilipinas hindi po nagkakabit ng corner bit. Ayan po kinalalabasan pagka po na samblas na po o naribukadahan. Yan po ang tawag natin sa mga kasamahan kong mga mason dyan o anong paman sa construction. Alam na alam po nila yan, yung pagre-rebukada. Inuulit ko po, pagkayari pong rebukadahan ganyan, huwag nyo po ang kagad pa-plasteran sa kinabukasan po, sa susunod na araw ninyo po siya plasteran. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyo mga classmate, sa aking mga classmate, mga pinsan, mga kamag-anak, lalo na po dyan sa Hain Nueva Ecija at sa San Isidro, kung saan man po kayo mga classmate ko, kung nasaan man po kayo lugar ngayon. At saka dyan po sa aking pamilya, nandyan po sa Tanawan, Batangas. Shoutout po pala dyan sa aking mga kumpare dyan sa Tanawan, Batangas. Ayan po. Sige po, mag-uumpisa po uli kami sa susunod po uli. At meron po uli akong panibago. At saka po pala, huwag niyo pong kalilimutan na mag-like at mag-subscribe. At huwag pong kalimutan ang notification bell. Sige po, maraming salamat po muli sa inyong lahat.